Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila." Ito ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay care. May mga gutom na hindi agad napapansin. May mga kakulangan na hindi sumisigaw ngunit unti-unting kumakain sa lakas ng tao. Sa Ebanghelyo ngayon, muling naharap si Jesus sa isang napakaraming tao. 3 araw nang kasama niya, nakikinig, sumusunod, ngunit ngayon ay gutom. At bago pa man sila magsalita, nauna nang magsalita ang puso ni Jesus. At sa pusong iyon, isang salita ang ibabaw. Care, pagkalinga. "Nahahabag ako sa mga taong ito," sabi ni Jesus. Ang pagkalinga ay nagsisimula sa pagtingin. Pagtinging hindi malamig, hindi mapanghusga, kundi mapagmalasakit. Hindi niya hinintay na magreklamo ang mga tao. Hindi niya hinintay na mag-away sila dahil sa gutom o kakulangan. Nakita niya ang kanilang kalagayan at kinilala ang kanilang pagod. Ang pagkalinga ay hindi reaksyon sa sigaw, ito'y tugon sa pangangailangan. Ang mga alagad gaya ng dati ay nakatingin sa kulang. Saan tayo kukuha ng tinapay sa ilang? Ang tanong ay logical, ngunit ang pagkalinga ni Jesus ay hindi nakatali sa limitasyon ng sitwasyon. Tinanong niya sila, "Ilang tinapay ang meron kayo?" Dito makikita natin ang ikalawang mukha ng pagkalinga o ng care. Hindi ito nagsisimula sa wala, kung sa kung ano ang meron. 7 tinapay at ilang maliliit na isda. Sa mata ng tao kulang, pero sa kamay ni Jesus sapat. Pinaupo niya ang mga tao, nagpasalamat, pinagputol-putol ang tinapay, ipinamahagi, at ang resulta, nabigyan ng lahat at may natira pa, 7 bakol ng sobra. Ang pagkalinga ng Diyos ay hindi tipid, ito ay may kasaganaan. Ngunit pansinin natin, ang himala ay dumaan sa simpleng mga hakbang. Pag-upo, pasasalamat, pagbabahagi. Ang pagkalinga ay hindi lamang dramatic. Madalas ito'y tahimik, sistematiko, at may malasakit sa detalye. Sa isang mas malalim na pagtingin, ang Ebanghelyong ito ay nagsasalita sa ating panahon na puno ng pagkagutom. Gutom sa kahulugan, gutom sa pagmamahal, gutom sa katarungan. Iba-ibang mukha ng pagkagutom. Maraming tao ang tila nakaupo sa ilang ng kanilang buhay. Malayo sa seguridad, malayo sa kasiguruhan, malayo sa kasagutan. At sa ganitong kalalagayan, ang unang tugon ng Diyos ay hindi sermon, kundi pagkalinga. Ngunit may hamon din ang Ebanghelyo sa atin. Ang mga alagad ay tinawag na maging bahagi
ng himala. Hindi sila nananatiling tagamasid, sila ang nag-abot ng tinapay. Ang pagkalinga ng Diyos ay madalas dumadaan sa ating mga kamay. Ang tanong ay kung handa ba tayong magbigay ng kung ano ang mayroon tayo. Oras, atensyon, kakayahan, presensya, kahit tila maliit. Sapagkat ang maliit na inialay sa Diyos ay nagiging daluyan ng kasaganaan. May mahalagang detalye rin ang 3 araw na pananatili ng mga tao kay Jesus. Hindi sila umalis agad. May pagtitiis sa kanilang paghahanap. At ang pagkalinga ni Jesus ay tugon sa kanilang pananatili. Minsan ang biyaya ay dumarating hindi sa mabilis na paghingi, kundi sa matiyagang paglapit. Ang Diyos ay hindi bulag sa ating pagtitiyaga. Sa ating personal na buhay, saan tayo tinatawag na maging mapagkalinga? Sa looban ng pamilya? Kapag may pagod na hindi na ipahapahayag? Sa komunidad ba kapag may tahimik na pangangailangan? Sa ating bang lipunan kapag may mga tinig na hindi naririnig? Ang pagkalinga ay hindi lamang pagbibigay ng sobra. Ito'y pagbabahagi ng kung ano ang mayroon kahit tila kulang, kahit maliliit. Ngunit may isa pang mas malalim na hamon. Paano tayo tumatanggap ng pagkalinga? May mga taong marunong magbigay, ngunit hirap namang tumanggap. May mga taong sanay maging malakas, ngunit nahihiyang umamin ng gutom at kahinaan. Ang Ebanghelyo ay paanyaya rin sa kababaang loob. Ang umupo sa damuhan, tanggapin ang tinapay at magpasalamat. Ang pagkalinga ay hindi lamang ibinibigay, ito rin ay tinatanggap. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang kwento ng pagpapakain. Ito'y pagpapahayag ng puso ng Diyos. Isang pusong hindi manhid sa gutom ng tao, isang pusong hindi natitinag sa kakulangan, isang pusong marunong magpasalamat bago pa man makita ang himala, at isang pusong nag-iiwan ng sobra, patunay na ang biyaya ay higit sa ating iniisip. Sa gitna ng ating sariling ilang sa buhay, ang tanong ay hindi kung sapat ang ating dala, kundi kung bukas ang ating puso sa pagkalinga ng Diyos at sa pagtawag niyang maging daluyan nito. Tanungin natin yung mga sarili natin, tayo isama-samang magnilay. Saang bahagi ng ating buhay tayo tinatawag na maging mas mapagkalinga? At saan naman tayo inaanyayahang tanggapin ang pagkalinga ng Diyos na may kababaang loob? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pusong mapagkalinga. Sa aming kakulangan, turuan mo kaming magtiwala. Sa aming kasaganaan, turuan mo kaming magbahagi. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagkalinga sa mga nagugutom sa pag-ibig at pag-asa. At kapag kami ang gutom, turuan mo kaming umupo at tanggapin ang iyong tinapay ng buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang paanyaya, isang paglalakbay ng pananampalataya, isang karanasang babago ng puso. Ngayong October 4 hanggang October 16, 2026, inaanyayahan namin kayo sa isang Holy Land Pilgrimage. Isang banal na paglalakbay sa Egypt, Israel, Palestine at Jordan. Samahan ninyo kami sa paglakad sa mismong lupang tinahak ni Jesus. Mula sa mga lugar ng kanyang kapanganakan, pangangaral, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang malalim na karanasan ng panalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong loob. Ang pilgrimage na ito ay pangungunahan po ng inyong lingkod. Magiging kasama ninyo sa bawat hakbang ng panalangin,
misa, at pagninilay sa mga banal na lugar ng ating pananampalataya. Huwag niyo na pong palampasin ang pagkakataong ito na maranasan ang banal na lupain, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Kung kayo po ay tinatawag, kung nais ninyong palalimin ang inyong pananampalataya, baka ito na ang inyong panahon, ang inyong pagkakataon. Makipag-ugnayan po sa amin. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa email sa inquiry@tobiyahe.com, mag-text o tumawag sa 0917-317-4536. Holy Land Pilgrimage 2026. Isang paglalakbay ng pananampalataya, isang biyayang dadalhin habang buhay.